Sa dinami-rami ng ating napuntahan at nakainan, ang simple joys in life, matitikman pa rin sa luto ni Nanay. Sa bayan ng Dawin, nakatira ang 59-year-old Bisaya vlogger na si Nanay Mary Ann. Good morning! Sa kanyang videos, ibinibida niya ang pagpipitas ng mga tanim niya sa bakuran, ang kanyang mga lutong bahay, at magiging mapagmahal na asawa kay Tatay Mario. Ang star ingredient sa isa sa mga luto ni Nanay Mary Ann, ang isang gulay na sagana sa Dawin, ang tabyos. Nakilala rin sa tawag na kadyos o pigeon peas. Ang gulay na yan, mabibili sa palengke ng Dawin. Magkano po ba ito, ate? 150. 150. 1/2 kilo? 300 per kilo? Okay. Ano po ang pinagkaiba nito sa yung green na munggo? Yung green na munggo, parang may ano sila, may similarity, pero ito, matagal ito ang process ng pagluluto. It takes time talaga. Ang ano lang, parang marami siyang health benefits talaga. Aha. Bumili na rin kami ng iba pang sangkap na kailangan ni Nanay Mary Ann sa pagluluto. 400 na lang. Okay. 1 peso discount. Sayang naman, no, tayo, no? 1 peso, 365 pesos na yun sa isang taon. Oo, totoo yan. Ang kadyos, mababa sa kolesterol at mayaman sa fiber, protein at B vitamins. Maaari itong makatulong sa digestion at heart health. At paborito raw itong gataan ni Nanay Mary Ann. Ilagay natin yung lahat ng mga spices. Hindi po ba natin i-aapo yan, ma'am? Oo. Mamaya na. Mamaya na. Pag ano na. Tapos Kuya na. Daniel, mamaya na. Pagtapos na natin lahat. Matapos paghalo-haluin ang lahat ng sangkap, hihintayin lang itong kumulo. Gano'ng katagal po pag kumulo? Mga 10 to 20 minutes lang. Kapag nagva-vlog ho kayo, nagtatagalog ho ba kayo o Bisaya talaga. Bisaya talaga? Straight Bisaya, minsan may English kunti lang. Kabulad akong pag-umangkon, gipadadaan po ko dahin rong buntag. Salamat Lord, dagang kaing grasya. Sa dinami-dami na po nung niluluto nyo, ito po ba nasa utak nyo na o kailangan nyo pang aralin kahit paano? Yung gusto ko lang lulutuin, yun ang iba-vlog ko. Kasi parang nasanay ako, Dro, kasi may maliit na kainan ako noon. Yun ang Ay, business kaya namin. naman pala. Oo. Kaya parang Natural lang. Natural lang. Kaya yun ang na-love nila. Para bang luto lang ako ng luto, na walang inaalala. Basta para sa family ko lang, tapos na-love nila. Hindi ko alam. Kaya hindi ko alam na marami akong viewers. Okay. Kaya na masaya ako. Matapos ang ilang minuto, luto na ang ginataang kadyos. Cooked with love yan, biheros. Halos every week, kumakain kami ng munggo. Pinipare namin yan sa isang something crunchy. Usually, syempre, homemade fried chicken. Paborito ng mga anak ko yun eh. Tapos nun, green munggo. Paborito ko din yan actually. Buti nga wala akong gout eh. Anyway, gusto ko yung munggo, pero gusto ko rin yung pagluto ni Mami Mary Ann dito sa kadyos. Maybe dahil may gata. Maybe dahil merong ginger. Sarap ng aftertaste ng ginger na nilalasahan ko. And maybe dahil yung munggo may konting laban. Sometimes, kung mapapadpad ka dito, ito yung maalala mo. Yung mga dishes locally. Local dishes na pwede mong matikman. Bago ka umuwi ng Manila. Oh! Nag-swimming ho pala kayo, Nay! Pasensya na! Nako, tata... Oh! Naka-speedos na si tatay. Sige po, kain lang po ako. Thank you! Ako, nakatubis na si Nanay Mary Ann. Sige po! The best ang mga lutong bahay. Pero kung hindi naman nakapagluto, meron din dito mga kainan. Na hindi mabubutas ang inyong mga bulsa, pasok tayo sa painitan ng Dumaguete City. Ano ba hinahanap mo? Naiwan ata wallet ko. Magkano ba meron dyan sa'yo? Ito lang, 20 oh. Mabubusog ka na dyan. Saan ba? Doon tayo, oh. Ang kanyang itinuturo, ang stall number 15 o Laidas Painitan na pagmamay-ari ni Nanay Luz. Ang kanilang bestseller, Puto Maya na may iba't ibang toppings.
10.55 ang tawag dito dahil mabibili ng 10 pesos ang puto at tig 5 piso naman ang bawat topping. Kahit pangaraw magtaas na ang presyo ng lahat, ang puto mayang ito hindi raw magmamahal. Kahit mag-price increase yung pilit or the tabliya, ganun pa rin ang mababa lang. Pagmasa kasi yung yung sa palengke. Tuwing umaga at hapon, halos wala nang maupuan sa stall ni Nanay Luz. 10 years na akong suki dito sa Tebes na putuhan. Kasi aside sa malinis siya, mura lang. Friendly po yung mga nagtitinda dito. Ang mga pagkain nila, sobrang sarap. Malapit lang po sa school namin. Good for student. Ang recipe ng 10.55 namana pa raw ni Nanay Luz sa kanyang Auntie Rosemary. Yeah, it was my auntie who ran the business for, I think, more than 20 years. Then before she died, nag-ano siya sa akin na kung pwede sana, ako na ang mag-run. Kasi sayang talaga, napakaraming mga suki. Mula noong nakarang taon, si Nanay Luz na ang nakapagpapatakbo ng negosyo at ayon sa kanya, wala raw siyang planong palitan ang presyo ng 10.55. Kasi yan ang na-spread out na. Kasi maawa ka naman kasi most likely mga students, para man out of 20 pesos, makaano na sila, busog na. Kaya yan lang talaga. Maybe as of this time, we cannot change the price. High five, Nay! Nakatikim na ba kayo ng honey na fresh mula sa mga bubuyog? Nakakilig ang tamis nito, Bieros. Sa bayan ng Valencia, meron kaming naabutan na kumukuha ng honey mula sa mga bubuyog. Pero walang suot na proteksyon. Yay! Nonchalant sa kamandag ng bubuyog yarn. Pero ang totoo niyan, stingless kasi ang mga bubuyog dito, Bieros. Matatagpuan sa V-Hive ang mistulang happy place ng stingless honeybees. So yan na yung honey. Doon sa bees na merong stingers, meron silang honeycomb. Sa stingless bees, gumagawa sila ng sugar bags. So sa ganitong klase ng bees, ito yung kalmado na pwede lang natin siyang buksan kahit na wala tayong bee veil. Hindi tayo natatakot dahil kumakagat man sila, pero sa klase na species na to, kalmado lang talaga sila. Ang mga bubuyog na ito halos singlaki lang ng mga antik na langgam. Ang Japan ang nag-release ng study 5 years back na ang honey ng stingless bees comparable to that of Manuka honey, which is considered to be the #1 honey in the world. Sa ganito namang honey, talagang sweet and sour ang harvest niya, pero ang nutritional value niya ang nagpapataas ng kanyang presyo. So ang mga honey ng stingless bees umaabot ng 3,000 to 4,000 pesos per kilo. Wow! Liquid gold yarn! Welcome dito ang mga gustong magsimula ng bee farming o kahit yung mga gusto lang matuto tungkol sa stingless bees. Walang entrance fee. It's really free. Merong municipal tourism office na pwede nang puntahan.